Good morning everyone. It's another Saturday nga gihatag ni Lord sa ato and I believe pandayon nagapamuhat si Lord sa atong mga kinabuhi. And salamat sa pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo to impart and to share the message for today. So please join me in prayer. Let us pray. Heavenly Father, we praise and thank you, God, for this wonderful day that you have given us. Thank you, Lord, because you are true to your word that your mercies are new every morning, O God. And ang imuhang steadfast love, Lord, is dili mo lubad sa mga tagsa-tagsa kinabuhi. Lord, today, we continue to humble ourselves before you as we hear your word. We allow, Lord, your Holy Spirit to move in our midst, O God, and may this word, Lord, continue to bring life upon our lives, Father. Salamat kay O Diyos. Use me as your mouthpiece, O God, and may our hearts, Lord, be a good soil for your word to be planted today. Lord, we give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. I believe ang matag-usa sa ato is na ata diri karon. We gathered virtually because we are all workers of the Lord. So, ang ato ang pagahisgutan karon, ang message ni Lord para sa matag-usa kanato is usa ka pahinumdom isip ang matag-usa iyahang magbubuhat, no? So we are workers of the Lord and we are laborers of the Lord, no? So the beginning of work is from the beginning of time. Ang pagtrabaho, ang pagpamuhat is nagsugod pa sa sinugdanan even during the creation of everything. No, so kung atong balikan ang pulong sa Ginoo, and as we have understood the Bible, labor is part of our journey in the Lord as it is God ordained. No? Kung atong basahan ang Genesis chapter 2 verse 15, ingon ang words sa Lord, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. No? So, diya nato masabtan nga sa sinugdanan pa lang, ang tao, gitagaan na og taha sa Ginoo nga mo trabaho, mo work, mo labor, og pagaampingan ang kung unsa man ang gi-entrust ni Lord sa iyaha. No? So, not only did God command us to work, but being created in His image as a creator, we are hardwired with a desire to create and to work. No? So, apil na, sulod na sa matag-usa sa ato because like our God, who Himself, no, is usa-usab ka magbubuhat, no, naliwat ta sa Ginoo. And for today, gusto lang ta i-remind sa Lord sa mga pipila nga mga butang. At the same time, i-remind ta sa Ginoo as well as i-encourage po ta sa Lord as laborers ni Lord. No? So, dili nato ikaulaw mga igsuon nga mga magbubuhat ta sa atong buhi nga Dios. No? So, our main verse is very common and nindot kaayo nga encouragement sa Lord para sa ato. No? Mabasa nato siya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. No, so ang gusto ipaabot ni Lord sa matag-usa kanato as laborers, as workers sa Ginoo, ang atong mga ginabuhat, ang atong mga trabaho, atong mga pagpamuhat para sa Ginoo is dili kawang mga igsuon. But before that, unsa man ang mga pahinumdom ni Lord para sa matag-usa kanato, isip iyahang mga magbubuhat. No, so as laborers of the Lord, it is very important nga ma-remind ta what should we labor for. Kabalo ba ta unsa ang angay nato nga trabahuan, unsa ang angay nato nga pagabuhaton sa atong mga kinabuhi. Ug kung mamuhat ta sa Lord, what should I labor for? No, so number 1, we need to labor to be approved by God. Above all, labaw sa tanan nato mga pagpaningkamot mga igsuon, is ang pinaka number 1 nato nga tumong isip worker ni Lord, isip laborer ni Lord, is ang atong mga kinabuhi is mahimong approved kang Lord. No? Let it be mga igsuon nga kumbaga atong ihimutang siya sa ingon ani nga scenario that if our lives will be posted in the social media, and what if si Lord na ay Facebook?
what if si Lord na siya social media account? Let it be mga igsoon na ang atong tumong is the moment mulabay sa feed ni Lord ang atong mga dagway, ang atong kinabuhi, no, is ang reaction ni Lord is approve. Amen? No, so isa na pinaka-importante na nga angay na to nga paningkamutan, angay na to i-labor, angay na to trabahuon sa tabang ug grasya sa Ginoo nga ang atong mga kinabuhi is maging kaaya-aya atubangan nga diha nga sa atubangan sa atong buhi nga Dios, no? So number 1, we need to labor to be approved by God. Ingon ang word sa Lord in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Some of us here, dugay-dugay na ta nga lang alagad sa Ginoo. Some of us, food is nagsugod pa lang. But, no, madugay naman ka or mabago naman ka. Ang pinakapunto mga igsuon is sa atong pag-journey, nganha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, is dili nato malimtan nga kinahanglan ang atong mga kaugalingon is matrabaho pod para mahimong approve nga atubangan sa Ginoo. No, ang let it be nga sa grasya ug tabang sa Ginoo is ang atong mga kinabuhi is the best nga atubangan sa atong buhi nga Dios. No, mao na bitaw ingon ang pulong sa Ginoo, do your best. No, so God is telling us today that we have to do our best. No, so that we can present ourselves nga atubangan sa Ginoo nga approve ta sa atong buhi nga Dios. No, sometimes importante kaayo sa ato no nga sa atong mga loved ones, sa ato ang family, sa atong mga tao nga nakapalibot sa ato is ganahan sila sa ato or ma-please sila sa atong mga kinabuhi. No, sometimes unknowingly or maybe knowingly, no, we want to please people in our lives. Dili man pud ta makaingon nga mali na siya, but above all, ang pinaka-importante sa tanan is let it be nga ang atong Amahan sa langit, ang atong Dios nga makagagahom is approved sa atong mga kinabuhi. And that is something that we need to labor every day sa atong mga kinabuhi, mga igsoon, as workers of the Lord. No, so I hope nga nakuha na to siya. No, so the second is, what should we labor for? Or what should I labor for? Number 2 is, let us labor to be significant. No, importante mga igsoon nga ang ato ang pagkinabuhi aning kalibutana is dili lang ta mahimong gusto nga successful ta. Because you know what? I believe that not all people who are successful are significant. But I believe that all significant people are successful. No, as workers of the Lord, let us aim, let us desire, no, ang atong kinabuhi is mahimong adunay impact, adunay kanang value, adunay importansya, no, nganha sa atubangan sa Ginoo ug diri sa kung tagibutang sa Lord sa atong buhi ng Dios. So that is why God is reminding us this morning that we need to labor to be significant, no? Because living a life of significance is a work, no? Trabaho na siya mga igsoon. Ginatrabaho na siya. And it's all by the grace of God nga moabot ta na. And I believe na ata diri karon because we are living a significant life. And I hope nga challenging man ang pagkinabuhi nga mahimong approve si Lord sa atua. Daghantay mga challenges, mga difficulties, mga trials in life nga ma-encounter. Even there will be judgment, there will be persecutions from the world, there will be arguments that will be spoken against us, but let it be mga igsoon nga dili ta ma-discourage because of those things, and let us focus on the goal nga maningkamot ko kay gusto na ko approve si Lord sa akong kinabuhi. At the same time, I want to be significant, no? Ingon gani ang pulong sa Lord in the book of Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Time will come, flatline na tangganan, and it's the end. It's the end of the life nga gi-entrust ni Lord sa ato. So in the realm of the dead,
wala na tayo lang activities dito So kumbaga ang tanan nga activities is gi-entrust na sa Lord sa ato while we are still alive. That is why maningkamot ta mga kaigsuunan ko diha kang Kristo, let us labor to be significant. Pag sinabi kasi natin significant ka na tao, importante ka na tao. Hindi yung dili ng pa-VIP ka, dili ng pa-importante ka sa kinabuhi sa abang tao nga magpa-special treatment ka. But being significant or living a significant life means you are living a remarkable life. A life that is worth to be remembered. A life that is worth to be cherished. A life that is worth imitating. Ingon ana mga igsoon. So, nangalagad ta kang Kristo, so that padayon nato nga i-extend ang gugma sa atong buhi nga Dios sa mga tao nga naa sa atong palibot so let us labor to be significant dili lang ta mag-focus nga kailangan mo succeed ko sa akong kinabuhi, but above all, it's not just about being successful, it's really about being significant at the end of our lifetime. And number 3, what should we labor for, or what should I labor for? Number 3, let us labor for His ministry and the expansion of His kingdom. Amen? Mag-uban gid ni siya mga igsoon. Dili pwede nga gusto ta mahimong approve kang Lord. Dili pwede nga I want to be significant. Pero kung maghisgot na ta sa mga bulhaton sa Ginoo, maghisgot na ta sa church or sa ministry ni Lord, dili ta gusto mo appeal, because part of being a laborer for God is to be a worker for and of God. Ingon ana siya. So ingon gani dito we need to labor for His ministry and the expansion of His kingdom. Yes, the ministry is somehow, or should I say kasagaran gyud is mahago kita, ingon ana but yes, magamit atong physical strength, not just dili lang ang physical strength, but in every aspect of our lives, ato yung ma-invest nga na sa ministry. But that's the right nga investment nga atong pagasunlan mga igsoon. So that's why I hope ang matag usa sa ato is mahimong magmadasigon ug magmakugihon nga mumuhat ta sa ministry nga gi-entrust ni Lord sa ato. You know what, I'm not sharing this to you as someone nga wala pud ko ni agi nga gikapoy ko, wala pud ko ni agi nga kana bitaw na discourage ko in the ministry. It's not. In fact, I went through it, but you know what, mo balik kita sa ato ang core. Why are we doing ministry? Why do we want to expand the kingdom of God? And it's because, Lord, naa ka sa akong kasing-kasing o gihigugmata ka. And igsoon, it's okay nga mubati ta og kakapoy. It's okay nga there are times that, we're not okay. But the good thing is we have a faithful God whom we can run to. The faithful God whom we can confide into those days sa atong mga kinabuhi. And despite sa mga ingon-ana nga mga pagbati, you know what, God is faithful to console us. God is faithful to continually move in our lives mga igsoon. So I hope nga naamay mga although there are challenges in the ministry, padayon ta mga igsoon ko diha kang Kristo. Magkita-kita ta hangtod sa finish line. That is why let us continue to labor for His ministry and the expansion of His kingdom. Pag naibulahaton sa ministry, dapat apil ko. Amen? Dapat apil ka. Dapat apil ang matag usa sa ato. Let us be part of what God wants to do during this end times, mga igsoon. So let us labor. Expand pa ang kingdom sa Lord. Daghan pa yung mga tao ang ma-reach out. Daghan pa yung mga tao ang kanabang makabati, makasinati, makadungog, maka-experience sa gospel sa Lord. Colossians chapter 3 verse 23, very familiar. Amen. Ingon dira, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Again, ang ato ang boss, si Lord. So ako po, I'm a government employee and we have this, naatay mga seniors, naatay kumbaga ba, mga head of office that we need to listen, we need to submit. So if trabahante ta, of course, kailangan ta mo submit sa ilaha.
No, di ba? Kung unsay lang isulti, unsay lang isugo, we, as much as we can, no? Kanang ato siyang buhaton. Labaw na si Lord because He is our great commander. He is the boss, no? Kanang wala ta namuhat sa ministry. Even we are not doing this dawn watch, no, this morning prayer for human master. But we are doing this for the Lord, mga igsoon. No, so maskin unsa man nga ginabuhat sa ministry, no, or dili lang sa ministry but even sa atong mga personal nga kinabuhi, let us always remember that we are working for the Lord. No, ingnon ragod nata atong mga kaugalingon, I am working for the Lord. Amen. So what should we labor for? Number 1, labor to be approved by God. Number 2, labor to be significant. And number 3, labor for His ministry and the expansion of His kingdom. And when God promised nung ang atong mga ginabuhat, ang atong mga ginasakripisyo, atong mga gina-invest, no, nganha sa Lord, dili man kahakawang, unsay mga saad di ay sa Lord. No, God is reminding us to work enthusiastically. Today, the Lord is reminding us to, hey anak, I know you are tired, but cheer up. I know you are going through something, but cheer up. No, because ang imuhang mga pagpamuhat, ang imuhang pag-adto ana nga lugar, ang imuhang pagsangyaw sa akong pulong, dili na siya kawang. Ang imuhang pagbarug, even though you are in the middle of your struggle, dili na siya kawang. No, because there are promises na ay mga saad nga gihatag si Lord. And number 1, there is a promise of result. You know what? Pag may ginawa ka, may resulta yan. So we should not expect that there will be result if we are not doing something. No, so ingon gani dito Galatians chapter 6 verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. No, so this is the very basic principle. Kung unsa daw ang atong ginatanom, mao pud ang atong maani. So if nagtanom ta og kakugi, no, adunay resulta sa atong mga kakugi. No? Kung magtanom pud ta og tinapulan, dili lang ko, sunod lang, no? Unsa may resulta nga maabot sa atong mga ingon-ana nga binuhatan. That is why God is reminding us today, anak paningkamot, padayon sa pagpaningkamot, kay naay resulta, naay naghulat nga resulta. No, so we will always reap what we sow, mga igso. Number 2, there is a promise of harvest. No, Galatians chapter 6 verse 9. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we do not give up. Amen. My brothers and sisters in Christ, let us not give up. Dili ta mo buhi, dili ta mo undang, dili ta mo ingon nga Lord, dili na ko. But let us keep going. Padayon ta. Nang mapadayon ta kay sa saktong panahon, maabot ang harvest igsoon. We will reap a harvest of blessings if we do not give up. So God is speaking to each one of us right now that the harvest of blessings, naghulat siya. Naghulat siya o makabot na to siya, madawatan na to siya, kung mula hutay ta, mupalayon ta, o dili ta maundang. Amen? And number 3, the promise of reward. Amen? You know what? We are very familiar of rewarding ourselves, no? Just by example, no, sa office, if I was able, because daghan kayo deadlines, no? And most of those deadlines are, you know what, our central office will always say, this is urgent, no? Daghan kayo deadlines, no? So, malibog na ka. Unsa may unahon, kinsa may unahon, unsa may dapat buhaton. But, you know what, by the grace of God, at the moment ma-meet ang deadline, no, or ma-submit pa before the deadline, it's very rewarding for yourself, right? And, masamingan ko nga, I deserve a Coke float, no? I deserve jaman. Pwede na ako paliton para sa akong kaugalingon, no? Because, you know, you labor for it, you work hard for it, just to be able to submit it, no? So, same pod sa atong buhi nga Dios, no? Sometimes, no, makaingon ta nga, napakahay reward ani akong ginabuhat, no? Igsuon.
No, there is a promise of reward. And even that reward is, kumbaga ba, dili lang alang sa kalibutan, but it is eternal. It is something nga kanang naghulat sa ato at the end of time, pag-abot sa panahon. No? So, ewan gani dito, balik ko na ako, Colossians chapter 3, verse 23 to 24, na siya karugtong, no? Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive, amen, matag usa sa ato makadawat, you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Si Lord mismo ang mo-reward sa ato. Si Lord mismo ang nagtagana sa mga reward nga iyang giandam para sa matag usa kanato mga igsoon. No? So, let us not give up. No? Balik ko na to ang verse in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. You know, for this month, we have this theme about possessing the land. And yes, it is part of the promise of God that there will be results sa atong mga pagpaningkamot. Wala tayo i-possess kung wala tayo gibuhat. Wala tayo i-harvest kung wala tayo gitanom. That is why, balikan nato ang pulong sa Ginoo that we need to stand firm o dapat walay makatarog sa ato. Let us always give ourselves fully to the work of the Lord. Because our labor is not in vain, number 1, we will be faithful. Amen? Because our labor is not in vain, number 2, we will persevere. And because our labor is not in vain, we will do our best. The best. Because deserve ni Lord ang best, mga igsoon. No, so, kato lang, ang gusto nga pahinumdum o encouragement ni Lord para sa matag usa ka nato. Nga ang tanan ay dunay kapuslanan, nganha atubangan sa atong buhi nga Dios. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, whom darabaya shande God, we adore you, Lord. We magnify your holy name. Thank you, Lord, because when there is your word, there is life sa among mga sitwasyon, sa among mga kasing-kasing, na even every part of us, Lord, you breathe, Lord, with life by the power of your word. And Lord, today, I pray ka kato nga pulong istili to mulabay nga kawang dili mamuhat to sa among mga kasing-kasing og kinabuhi. Lord, taliwala sa mga tagsa-tagsa ka sitwasyon nga among giagian, even sa among mga pamilya, Lord, even sa among trabaho, sa among pag-eskwela, sa business man na, or even sa among mga tagsa-tagsa ka churches nga i-represent, Lord. We know, Lord, that you are in complete control. And Lord, it is our prayer that you will continue to remind us, Lord, of your word. Nga Lord, magpabilin kami nga lig-on nga nha kanimo. Magpabilin kami, Lord, nga madasigon. Magpabilin kami, Lord, nga among ihatag among best na kanimo. Because our labor for you, O God, is not in vain. Lord, help us, Lord, to labor, O God, to continually labor, to be approved, Lord, nga na sa imong atubangan, to be significant, and to do your ministry and the expansion of your kingdom. And Lord, tabangi mi, Lord, nga mamahingo ming faithful, mo persevere mi, Lord, and we always give our best. Thank you, O God. You are so good, you are so faithful, and we carefully bring to you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you for listening. God bless us all.